Kabanata 466. Si Simon Zimmer at ang natitirang mga mukha ng Zimmers ay naging madilim bilang gabi. Naniniwala sila na ginagawa ni Brent Silva ang sinabi niya. Ito ay isang simpleng bagay para sa kanya, ano ang kasama na sinusuportahan siya ng pamilyang Silva. Isang salita mula sa kanya, at ang pamilya Zimmer ay maaaring itapon kaagad. Tiningnan ng masama ni Mandy Zimmer si Brent Silva na nakasimangot. Ginoo, Silva, walang mga problema sa pagitan natin hanggang sa puntong ito. Ano ang gusto mo? Tumawa si Brent Silva at lumapit kay Mandy Zimmer, at pagkatapos ay bumulong sa kanyang tainga ng isang mababang tono na pareho lang silang nakaririnig. Dapat itong maging isang karangalan para sa iyo na magkaroon ng isang katulad ko na lumalapit sa iyo. Ngunit pinili mong huwag hiwalayan itong marumi. Ginoo, Silva, pinapahiya mo ako. Hanggat ikaw at ang iyong kapatid ay nangangako na gumamot sa gabing kasama ko, hindi kita bibigyan ng sobrang gulo. Paano ang tunog na iyon? Bibigyan pa kita ng 2 proyekto upang magtrabaho. Pakikitungo, ikaw, walang kahihiyan ka. Paano na lang tatanggapin ni Mandy Zimmer ang isang alok tulad nito? Sa kanyang pagmamataas, hindi siya papayag, kahit napatayin pa siya. Fine, maghintay ka lang. Si Brent Silva ay sumabog sa kanyang galit na ngiti pagkatapos na lumingon at umalis. Nakita ni Harvey na ang mukha ni Mandy ay naging maputla, at kinakabahan na hinawakan ang kanyang kamay. Mandy, ano ang mali? Ano ang gusto ni Brent mula sa iyo? Huminga ng malalim si Mandy Zimmer at saka umiling-iling. Wala ito. Sa kabila ng sinasabi nito, malalim sa kanyang puso alam niyang hindi titigil si Brent Silva doon. Dapat ay binalak niya ang kanyang susunod na pag-atake. Paano nga ba lalaban si Harvey kay Brent Silva? Inaasahan lamang niyang gawin ito sa buong gabi ng mapayapa. Ang mga saloobin ay tumimbang sa kanyang isip, at siya ay sabik sa bawat hakbang ng paraan. Sa daan patungo sa party, 12 o kaya personal na mga bodyguard na nakaitim na kasuotan na kabilang sa York ay napaligiran ang pamilya ni Harvey York at ang Zimmers. Sila ay inupahan hindi pa masyadong matagal na ang nakalipas, at hindi alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey York. Itinuro nila ang kanilang mga electric baton kay Harvey at ang natitira. Ang mukha ni Mandy ay tumahimik muli at hinawakan niya ang kamay ni Harvey York, nanginginig ng bahagya. Nabigla sina Simon Zimmer at Lillian Yates dito. Ang kanilang mataas na espiritu mula nung nauna ay nawala ng bigla. Si Cynthia Zimmer ay mabilis na nagtago sa likuran ni Mandy Zimmer, at nang ahas lamang na sumilip sa kanyang ulo ng sabik. Alam ng lahat na ang mga lalaking ito ay tinawag ni Brent Silva. Ang kapitan ng mga bodyguard ay kasing lamig ng yelo. Siya ay tinanggal ang kanyang salaming pang-araw at tinitigan ang emosyon ni Harvey York at ng iba pa. Ginoo, Silva, sinabi mo na ang mga magnanakaw na ito ay nakatakas sa iyo. Natawa si Brent Silva sa gilid. Tama, sinasabi ko sa iyo, ang taong ito ay ang live-in manugang na pinag-uusapan ko. Paano siya magkakaroon na makatanggap ng isang paanyaya sa party na ito, sa lahat ng mga tao? Dinala pa niya ang kanyang pamilya. Sabi ko sa kanya na ang kanyang imbitasyon alinman sa peke o ninakaw. Ang layunin ng party ngayong gabi ay imbitahin si Prince York at ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Kung ang isang pares ng mga daga ay pumapasok at kung ano ang mangyari, handa ba ang mga bodyguard na kumuha ng mga responsibilidad? Ano, seryoso ka? Ang kapitan ay kamakailan lang na-promote, kaya kumilos siya na may matinding pag-iingat. Hindi niya alam kung sino si Harvey York. Isang libingan ng ekspresyon ng kulay ng kanyang mukha nang marinig niya iyon. Si Harvey ang usap-usapan na live-in son-in-law. Paano ang isang tao na tulad nito ay may karapatang dumalo sa party? Tumawa si Brent Silva ng matagumpay sa mukha ni Mandy Zimmer, at patuloy na nakikipag-usap sa kapitan ng mga bodyguard. Kapitan, anuman ang kaso, iminumungkahi kong manatili kami ang mga taong ito bago magtanong.
O maaari mo lamang masira ang kanilang mga binti at itapon ang mga ito sa labas. Kailangan nating alisin ang anumang mga potensyal na panganib. Tingnan muna natin ang kanilang mga imbitasyon card. Gayunpaman, ang mga salita ni Brent Silva ay nabigo upang kumbansihin ang kapitan ng bodyguard. Sa halip, ang lalaki ay kumuha ng malalim na huminga at kumalma sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inilahad niya sa palad ng kanyang kanang kamay, pahiwatig kay Simon Zimmer at sa iba pa upang ipakita ang kanilang mga imbitasyon, ang buong pamilya ay nabigla. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ay mayroon. Kabanata 467. Ilabas na ang iyong mga imbitasyon card. Si Brent Silva ay sumigaw, agresibo ang tono niya. Hindi namin ito kailangan. Mahinahon na sagot ni Harvey York. Hahaha, Kapitan, narinig mo ba iyon? Hindi nila kahit isa. Sinabi pa niya na hindi nila kailangan kahit isa. Tumawa si Brent Silva sa kanyang puso. Ang live-in na manugang na ito ay tila kaina-hinala. Siguro pumasok siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa dingding. Ang kapitan gayunpaman ay nag-aalinlangan pa rin, at may naramdaman tila kakaiba sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang tungkulin, pinakawalan niya agad ang isang order sa kanyang mga subordinate. Dalhin ang mga taong ito sa security room. Alamin kung ano ang kanilang pakay, pagkatapos ay magpas siya kung ano ang gagawin sa kanila. Natakot si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay natatakot. Kung sila ay naimbestigahan, tiyak na sila ay mapilit na lumabas ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang natitirang pamilya Zimmer ay maaaring naghihintay sa labas. Gaano nakakahiya iyon para sa kanya at sa kanyang pamilya kung sila ay sinipa sa labas tulad na. Kung mangyari iyon, hindi nila alam kung ano ang mangyayari nilang gawin. Maghintay. Brother, pumasok kami mula sa security check sa pintuan sa harap. Kahit na wala kaming mga imbitasyon, kung ano ang nagbibigay sa kanila karapatang itapon kami sa security room. Tandang padamdam, kami ay hindi man lang gumawa ng mali. Si Cynthia Zimmer kinakabahan na sinabi. Narinig ang sinabi ni Cynthia Zimmer, si Brent Silva ay nabigla. Binibini, kahit papaano ay mas maraming pagsisikap kung ikaw ay muling magsisinungaling. Sinasabi na ang mga tao ay itinapon ang iyong mga imbitasyon pagkatapos pumasok ay higit pa sa makatutuhanan kaysa sa sinabi mo lang. Natatakot ako na wala kang ideya kung ano ang lugar na ito. Hayaang sabihin ko sa iyo, ito ang Silver Nimbus Outer Courtyard. Hindi man ikaw, hindi, mga tao sa pamilya ng York at kahit si Prince York mismo ay nangangailangan ng isang paanyaya upang makapasok. Ang mga taong walang paanyaya ay isang pananagutan. Tama, kailangan nating suriin ang mga imbitasyon para sa kaligtasan ng host, sinabi ng kapitan na may kumpiyansa. Ang mga panauhin ng party na ito ay kabilang sa marangal na piling tao, pagkatapos ng lahat. Nang walang paanyaya upang kumpirmahin ang Zimmers ng kanilang pagkakakilanlan, paano masisiguro ng mga bodyguard ang kaligtasan ng mga panauhin? Ilayo mo sila. Sa susunod na segundo, ang kapitan ay nagbarikada ng 1 segundo pagkakasunod-sunod. Tanggapin na siya mismo ay hindi sigurado, ngunit ito ay ang magagawa niya. Paano kung ang mga kakaibang tao na ito ay naging mga kriminal na nagsisikap gumawa ng isang kaguluhan? Bilang ang nakakatakot na matangkad at malakas na frame nang lumapit ang kapitan ng bodyguard sa Zimmers na si Simon at ang kanyang asawa na si Lillian ay nanginginig. Hindi sila maglakas loob na buksan ang kanilang mga mata. Si Cynthia Zimmer ay nasa gilid ng luha, si Mandy Zimmer ay tulad din ng takot. Wala sa kanila ang inaasahan na ito ay matapos ang mga kaganapan na pinamamahalaang nilang mapasok ang Silver Nimbus Outer Courtyard. Si Brent Silva ay tumingin kay Mandy Zimmer na tumatawa. Sino ang nagsabi sa iyo na tanggihan ang aking mapagbigay na alok kung kailan nagkaroon ka ng pagkakataon? Aalagaan kita mamaya, nagsisilbi ka ng tama. Sino ang nagsabi sa iyo na ang mga imbitasyon ay kinakailangan upang pumasok sa Silver Nimbus Outer Courtyard? Biglang nagsalita si Harvey York, mabilis na natanto ng lahat ang kanyang presensya at hindi sinasadya tumingin sa kanya.
Hinila ni Mandy Zimmer ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat niyang ihinto ang pagsasalita. Si Simon Zimmer at ang kanyang asawa ay muli na nagulat na lampas sa paniniwala. Galit ba ang taong ito? Malapit na ba siyang magdulot ng kaguluhan muli? Hindi niya sasabihin na siya ay si Prince York muli, siya ba? Mabuti kung ginagawa ito sa bahay ng Zimmer, ngunit hindi siya natatakot na mamatay siya kung siya ay nagbubuga ng kanyang katarantaduhan sa ganitong uri ng lugar. Tumingin ulit si Harvey York kay Mandy Zimmer at nagbigay ng isang pusong ngiti. Mahal, magtiwala sa akin ng isa pang oras, tama. Ang mukha ni Mandy Zimmer ay parang maputla bilang isang multo, ngunit medyo lumapit siya sa kanyang walang dugo na labi at tumanggo ng bahagya. Ang paningin ni Harvey York ay bumalik sa kapitan at sinabi ng mahinahon, tumawag sa iyong manager. Tanungin mo siya kung ang Harvey York ay maaaring pumasok ng walang paanyaya. Hahaha, patay ba ang utak ng taong ito? Sino siya sa akala niya? Call Manager York. Hindi ba niya alam ang kanyang katayuan? Nagsasalita siya na parang alam ni Manager York, ang maruming tulad niya. Hindi niya iniisip na siya ay bahagi ng pamilya lamang dahil ang apelyido niya ay York, tama. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang pinangalanan ng York sa mundong ito? Tumawa ng malakas si Brent Silva, na sinamahan ng ilan sa mga miyembro ng pamilya Silva na nakatayo sa malapit. Ito ay masayang maingay. Kabanata 468. Nakatingin din sa kapitan ng bodyguard si Harvey York na may kasiraan. Gayunpaman, naintindihan niya na kung gusto niyang umakyat sa ranggo sa pamilyang York, siya ay hindi dapat maging masyadong pantal. Sinukat niya si Harvey York at mahinahon na sumagot, sige. Tingnan natin kung alam ba talaga ni Manager York ikaw, live-in son-in-law. Si Brent Silva ay lubos ang naging kasiyahan. Mukhang ang susunod na bahagi ng pagplay na ito ay makukuhang mas kapana-panabik. Isang pangkat ng tao na ngayon ang nagtipon sa kanilang lahat. Lahat si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay naghang sa kanilang mga ulo pababa sa kahihiyan. Nakakainis. Tunay na nakakahiya. Mabilis na ipinadala ng kapitan kay Manager York ang isang teksto. Sa susunod na sandali, agad na tumunog ang kanyang telepono. Matapos marinig ang sinabi ng tao sa kabilang linya ng telepono, ang mukha ng kapitan ay kaagad na nagbago. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Harvey York, sa oras na ito napuno ang takot. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang maramdaman na nanghina. Hindi siya makapaniwala na sinusubukan niyang magdulot ng problema sa maalamat. Naiintindihan ko, tagapamahala York, naiintindihan ko. Nanginginig ang kapitan habang nagsasalita siya, nakatitig si Brent Silva sa kapitan bilang pag-asa, ang pagngisi niya ay hanggang tainga. Kapitan, ano ang sinabi ni Manager York? Nagtanong ba siya na masira mo ang mga paa ng live-in law? Pak! Sampal! Isang matapang na sampal ang sumagot sa tanong ni Brent. Sino ang nagmamalasakit kung ang taong ito ay isang Silva? Ang sampal ay nagpadala kay Brent Silva na lumipad, at siya ay lumapag patungo sa lupa. Ang kanyang mukha ay kumpleto na ngayong namamaga, walang naiiba sa isang baboy. Bakit? Bakit? Bakit mo ako sinaktan? Ako si Brent Silva. Mula sa pamilyang Silva, si Brent Silva ay lubos na nababaliw. Siya ay isang Silva. Habang totoo ang Yorks ay namuno sa Southlight, ang isang mababang kapitan na tulad nito ay hindi maglakas loob na itapon ang kamay sa isang tulad ni Brent Silva. Ang kapitan ay hindi tumugon, ngunit lumipat ang sampal sa mukha ni Brent Silva hanggang sa hindi na masabi ni Brent ang isang salita. Ano ang ibig mong sabihin, bakit? Hindi mo pa rin maintindihan. Si Ginoo, York at Ginang Zimmer ang aming mga espesyal na panauhin. Maglakas loob kang maghanap ng paghihiganti sa publiko at gamitin ng pamilya York para sa iyong hindi masabi na mga layunin. Sa palagay mo ang Yorks ay magagamit mo. Pumunta kayo dito at basagin ang kanyang mga binti, pagkatapos ay itapon siya pabalik sa kanyang pamilya. Sinabi ni Manager York na kailangang bigyan kami ng Silvas ng pahayag sa oras na ito. Galit ang kapitan. Lumitaw ang dalawang bodyguard mula sa likuran niya.
Itinaas nila si Brent Silva gamit ang balikat, at agad na itinapon siya. Ginoo, York, ginang. Zimmer, patawarin mo kami sa aming pagkakamali. Pinagpapawisan ang kapitan, hindi binigyan ng direkta ng kapitan, ang kapitan ay nagsalita ng pagkakasunod-sunod. Ipinahiwatig lamang niya na ang pagkakakilanlan ni Prince York ay hindi dapat isiwalat, at dapat na ang kapitan ay linisin ang gulo na ginawa niya. Hindi alam ng kapitan kung si Harvey York ay nasiyahan, ngunit hindi siya nang ahas na magtanong. Pagkatapos lamang tumanggo si Harvey York ay nagawa niyang huminga. Kinuha ng kapitan ang kanyang koponan at mabilis na umalis, hindi ang pag-aaksaya ng isang solong segundo. Ang mga manunood sa paligid ay lubos na nagulat sa kung ano ang nakita nila. Ano ang nangyari? Hindi ba dapat dalhin ang mga taong ito sa security room? Paano dumating si Brent Silva na nabugbog sa isang kisap mata? Ano iyon? Si Mandy Zimmer at ang iba pa ay tumingin kay Harvey York. Ito ay pagkatapos lamang niyang sabihin ang kanyang pangalan at ito na nangyari ang sitwasyon. Siguro si Harvey York ay talagang ilang uri ng malaking shock. Ngunit sa paghusga sa kanyang mga hitsura, hindi siya mawawala bilang isang prinsipe kahit na siya ay mag-donate ng mga damit ng emperor, na simangot si Mandy Zimmer. Harvey, nasa isip mo bang ipaliwanag ito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay po. Kabanata 469. Ito ay simple, maaaring wala tayong anumang mga imbitasyon, ngunit pumasok tayo sa pamamagitan ng pagbayad ng seguridad. Dahil nakapasok na tayo, nangangahulugan ito na wala ng mga hinala tungkol sa ating pagkakakilanlan. Maliwanag, si Brent Silva ang siyang sanhi ng lahat ng kaguluhan at nakakagambala sa party. Nakita niyo lahat ang karamihan ng tao na nagtipon sa kanya ngayon, tama? Gaano kakilabot iyon? Hindi ko alam kung sino ang Prince York na ito, ngunit sa palagay ko ay hindi niya gusto ang mga tao na nakakagambala sa kanyang party. Hindi lang si Brent Silva. Ipinapalagay ko kahit si Leon Silva ay itatapon na tulad nito kung siya ay magdulot ng problema dito. Natural na sinabi ni Harvey York, tumanggo si Simon Zimmer sa kasunduan. Dapat iyon. Narinig ko dati na ang Silver Nimbus Outer Courtyard ay may maraming mga patakaran. Sa lugar na ito, walang nagmamalasakit sa iyong pagkakakilanlan kung maaari kang makakuha ng legal na pagkakamali. Ngunit kung nagdudulot ka ng isang kaguluhan dito, itatapon ka palabas kaagad anuman ang iyong katayuan. Nakita ko, hindi nakakagulat na ang mga imbitasyon ay napakamahal. Sinabi ni Lillian Yates na may maingat na ekspresyon. Masayang idinagdag ni Cynthia Zimmer, nangangahulugan ito na tayong lahat ay magkaroon ng isang mataas na katayuan. Nasimangot si Mandy Zimmer, naisip niya na ang isang bagay ay hindi tama. Kailangang may problema, gayunpaman, ang paliwanag ni Harvey ay tila walang loopholes kahit ano. Lahat ng sinabi niya ay ganap na lohikal. Ang karamihan ng tao pagkatapos ay nagkalat at ang party sa gabi ay nagpatuloy tulad ng dati. Hindi ito isang malaking pagdiriwang sa lahat ng paraan, ngunit ang mga taong dumating lahat ay may mataas na katayuan. Habang maraming iba pa ay walang malasakit, si Simon Zimmer ang mga mata ay lumiwanag sa kasiyahan. Sinuri niya ang mga tao sa paligid niya at tiningnan ng maigi. Ang bawat malaking shot sa Buckwood ay karaniwang narito. Nakita ko lang ang karamihan sa kanila sa telebisyon. Hindi ko kaya na maniniwala na tinitingnan ko na sila ngayon. Tumawa si Harvey York. Tatay, alam mo na ang ilan sa kanila ilang taon ka na natili sa Buckwood, tama? Bakit hindi ka pumunta at batiin sila? Naging awkward si Simon Zimmer. Nakilala niya sila, ngunit kilala kaya nila siya. Sa ngayon, hindi siya maglakas loob na abalahin ang mga malalaking shot na ito. Kung hindi, sino ang kukuha ng responsibilidad kung kailan sinisingila ang kanyang pamilya para dito? Si Cynthia Zimmer ay tumingin sa paligid niya na may isang mausisang titig, hindi masyadong nag-iisip. Gayunpaman, tiningnan ni Mandy Zimmer si Harvey York na puno ng pagkalito. Harvey, bakit hindi ka natatakot sa mga malalaking shot tulad nito? Kalmado ang ugali ni Harvey, na parang siya ay sanay na sa mga okasyong tulad nito.
Ngumiti si Harvey. Hindi ko hinihiling na gumawa sila ng anuman, bakit ako dapat matakot? Lahat ay hindi nagsalita pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Gayunpaman, tama siya. Ang sinabi niya ay tila lohikal. Kung hindi ka humihingi ng tulong sa kanila, bakit ka matatakot? Di nagtagal, parami ng parami ang nakarating sa party. Maging ang mga patriarch ng Silvas at Cloud ay naruroon. Ang mga tao ay nagtipon, lahat sila ay sa mataas na espiritu. Ano ang isang karangalan upang matugunan si Prince York? Sinta, lahat ay nagdala ng mga regalo sa kanila. Baka ito gawin tayong masama dahil wala tayong dinala dito. Awkward na sinabi ni Lillian Yates, una nilang naisip na hindi sila makakapasok. Naturally, hindi sila naghanda ng anumang mga regalo. Sa pagtingin sa iba, ang pamilya ay nagiging napahiya. Ang lahat ng mga panauhin ay nagtipon upang mag-alok ng kanilang mga regalo. Tanging ang Zimmers ang tumayo sa sulok nang wala kahit anong ibigay. Ang tahimik na titig mula sa natitirang mga panauhin nagsalita sila ng dami, at labis silang nadama na hindi komportable. Ito ay isang napalampas na pagkakataon. Sa wakas nakita nila ang pagkakataong ito. Natatakot ako kung hindi tayo magbibigay ng anumang mga regalo, maaalala ito ni Prince York. Nalungkot si Simon Zimmer. Tiyak na hindi magandang alalahanin ito. Ang mga mukha ng pamilya Zimmer ay nagdilim, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Kung alam ni Prince York na ang pamilya Zimmer ay hindi nag-abala sa pagbibigay sa kanya ng mukha, sila ay nasa malaking problema. Kabanata 470. Nagbago ang ekspresyon ni Simon Zimmer. Dagdag pa niya ng tahimik, siguro dapat akong makakuha ng isang tao upang magdala ng mga regalo dito. Dapat pa dahil meron pang sapat na oras. Agad na sumimangot si Lillian Yates. Kung magsisimula pa lang tayong maghanda ngayon, hindi si Prince York, sa palagay hindi namin siya pinapahalagahan. Ang mukha ni Simon Zimmer ay lalong nagdilim, na parang isang mataas na posibilidad. Sila ay naging pagiging pasibo, ito ay tunay na mahirap para sa kanila na mag-isip ng isang plano. Tumayo si Mandy Zimmer. Ama, ina, manatili kayo rito para sa ngayon, maghanda ako, tayo ng isang mapagbigay na regalo. Yung hindi masyadong mura, dapat iyon tama, tumanggaw sina Simon Zimmer at Lillian Yates bilang tugon. Sa puntong ito, ang tanging magagawa nila ay ilabas ang malaking box para sa isang regalo. Hinila ni Harvey York ang kamay ni Mandy at sinabi, "Darling, hindi ko akalain na may pangangailangan para doon." Si Prinsipe York nakita at naranasan na ang bawat luho sa mundo. Wala siyang pakialam sa mga regalo. Kahit na hindi siya, hindi na mahalaga. Sabi ni Mandy Zimmer, dapat nating gawin ang ating bahagi at ipakita ang ating pag-uugali. Ngumiti si Harvey York. Siguro mas pinipili niyang maging maingat. Kung gagawin natin ang pareho, pagkatapos ay maaaring magpakita siya ng interes sa atin. At huwag kalimutan, wala tayong mga imbitasyon. Kung ikaw ay lumabas dito, paano ka dapat bumalik mamaya? Medyo sumimangot si Mandy Zimmer. Paano siya hindi maniwala sa sinabi ni Harvey? Gayunpaman, nag-alinlangan siya na magkakaroon siya ng oras upang maghanda ng isang regalo. Hindi ba ito magiging sanhi ng mas maraming problema kung siya ay lumabas at hindi na makakapasok? Nakita mo yun, may dumating sa party na walang regalo. Ano ang mali sa pamilyang iyon? Nasaan ang kanilang karaniwang pag-uugali? Sino sa palagay nila si Prince York? Sabi ng mga alingaw-ngaw ang taong ito ay may mga koneksyon hanggang sa nangungunang panlipunan sa mga circle sa bansa H. Gaano katindi ang paghahanda nila at walang makakasalubong sa taong ito. Ang mga taong ito ay hindi mukhang pamilyar. Hindi sila tulad ng mga ito mula sa Buckwood. Ano ang nangyayari dito? Siguro bumili sila ng mga imbitasyon para lamang makapasok dito. Sa palagay ba nila ay magiging katulad din tayo sa atin dahil pumasok na sila? Hindi mo sinasabi. Sinubukan ng ilang mga probinsyano ng bansa upang makihalubilo sa panlipunang circle ng Buckwood. Tapos anong nangyari? Ang bawat isa sa kanila ay nawalis dito.
Nagtataka ako kung hanggang kailan magtatagal ang pamilyang ito. Iniisip ng mga bansang ito na maaari lamang sila magtagumpay sa bukod nang magkaroon sila ng kaunting tagumpay sa lungsod na antas nila. Wala silang ideya kung gaano kahirap ito para sa kanila dito. Nag-echo ang tsismis sa buong looban, ang mga panauhin na naruroon ay kilala ang bawat isa sa isang mahabang oras. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay hindi magkasya. Ang pakikinig sa gayong hindi magagandang mga puna, nais nina Simon Zimmer at Lillian Yates na makahanap ng isang sulok ng isang pader upang lumuhod. Nakakainis. Sa harap ng napakaraming tao na hindi nila kilala, sila ay lubos na napahiya. Naramdaman nila na sila ay isang bangkos ng mga clowns, kumpara sa mga malalaking shot na ito. Walang paraan sila na maaaring magkasya sa mga tao dito. At pagkatapos, sa sandaling iyon, sa arko ng bulwagan, isang babaeng nakasuot ng isang maayos na suit, mukhang isang diyosa na may nakapusod na buhok, ang dahan-daang lumakad. Nang makita siya ng lahat, agad silang nahulog sa katahimikan. Nakatayo lang siya, ngunit pinilit ang kanyang aura ang lahat kaya't hindi nila masabi ang isang salita. Ito siya. Naguguluhan si Mandy Zimmer, hindi makapaniwala si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya. Alam nila kung sino ang babaeng ito, ang kalihim ng York Enterprise, si Yvonne Xavier. Pinakawalan ni Mandy Zimmer ang isang malaking buntong hininga. Sa palagay ko naiintindihan ko na ngayon, si Prince York ang CEO ng York Enterprise. Si Lillian Yates ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng kaguluhan. Mandy, ngayon alam ko kung bakit tayo nakapasok. Pinapasok tayo ni Prince York na pinakita ang paggalang sa iyo. Ipinagpalagay pa ni Lillian Yates na ang live-in son-in-law ay may talento si Harvey. Ngunit ngayon lang niya naintindihan ang totoong dahilan. Ito ay ang kanyang anak na babae na may talento. Sa huli, ang walang kabuluhang basura ng isang manugang na lalaki na walang ipakita.